Dahil sa war on drugs na ipinatutupad ng kasalukuyang administrasyon, nalagay ang ating day of winners sa watch list. Sa inuman, sa mga barkada, mga nakakaharap-harap mo na bagong kilala. Ganun. Sa maling pakikisama siguro, ma'am. In-offer niya sa akin, curious naman ako. Ayun, gumamit na po ako. Nung lumabas yung pangalan nila, pinuntahan namin, kinatok. At yung iba talaga umamin na gumagamit, no? Kaya pinuntahan namin. Sumurrender sila. Bahay Pagbabago kung tawagin ang lugar na ito. Proyekto ito ng gobyerno na naglalayong magreforma sa mga lokal na gumagamit o minsang gumamit ng illegal na droga. Lahat ito nag-undergo ng evaluations. Sila yung hindi papasok do sa rehabilitation stage. Parang nasa first stage lang sila. Parang reformatory lang, parang community-based na tinatawag. Kinakailangan nilang tumira rito sa loob ng 30 araw o 1 buwan. Ilan sa mga daily routine nila ang physical activity, lecture on illegal drugs, at Bible study. Naging attentive po sila. Nung una po parang gala sila ng gala. Noon, para bang nagbibisi-bisihan lang sila. Parte rin ng kanilang proyekto ang skill training kung saan katuwang nila ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Layunin nitong mabigyan ng bagong pag-asa ang mga reformist paglabas dito. Ilang-ilang ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga reformist dito. Hiniling ko sa mga officer kung pwedeng gawin namin pagkakitaan niyang ilang-ilang kasi kailangan namin yung financial. Pumayag naman po sila. Kaya naman ngayong graduation day nila, may surpresang naghihintay sa kanila. Sa inyong lahat na magtatapos ngayong araw, congratulations. Ang graduation program ng mga reformist mula sa Bahay Pagbabago. Bago tayo magtapos, tinatawagan ko lang si Marcelo, Jonathan at si Erwin na umakyat dito sa itatan. Dahil po sa pinakita nilang magandang asal, sila ay naging ehemplo dito sa Reformatory Center. Hawakan nyo ito, sabay-sabay na nagpupunsan. Marcelo. Jonathan. Okay. 1, 2, 3. Ikaw ang aming pinaka-winner. Ganun pala yung pinaka-regalo sa amin. Mamasyal. Ilang-ilang ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga reformist dito. Kinalakihan na halos ng mga residente ng Anaw Tarlac ang pag-akyat sa puno ng ilang-ilang. Nagkalat daw kasi ang mga puno ng ilang-ilang sa gilid ng kalsada. Sa katunayan, sila ang tinaguriang ilang-ilang capital of the Philippines. Kaya tuwing Marso ng taon, ipinagdiriwang dito ang Ilang-Ilang Festival. Dahil mahalaga sa lipunan, pinaghihirapan ng kanilang ilang-ilang center ang pag-aalaga sa mga ito. Pero kapag namulaklak na ito, halos 3 kilo naman kada linggo ang mapipitas na bulaklak sa puno nito. Ako yung nagpaparami po ng ilang-ilang seedlings para mayroon po kaming itatanim pag may tree planting activity. Manilaw-nilaw, may mapapayat na pahabang petals, at may bangong kaaya-aya. Ganito kung ilarawan ang bulaklak ng ilang-ilang. Sa
Sa bulaklak nakukuha ang langis at tubig na ginagamit nila sa paggawa ng pabango, sabon, dishwashing liquid, massage oil, fabric conditioner, scented candles at iba pa. Kaya ganyan kahalaga ang trabaho ng pamimitas ng ilang-ilang. Para sa kikitain nilang 60 pesos per kilo, may namani ng ating mga day of winner ang pag-akyat sa puno ng ilang-ilang na kadalasang may taas na 30 to 40 feet.